Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Inasal na manok, sinigang na baboy. Pasok sa 100 Best Dishes in 2025 ng Taste Atlas. Dalaga na ginawang eating 12 grapes under the table noong New Year's Eve, sinabayan ng kanyang lola. Fur dog na tumangay sa hilaw na manok na pang Noche Buena sana ng kanyang amo, kinaaliwan. Mga residente sa Baguio ay pinagdiwang ang pagbawi ng planong redevelopment sa palengke sa lungsod. Coach na namahiya ng isang gym newbie, sinibak bilang ambasador ng local supplement brand. Namatang gamo-gamo sa kasal ni Aika Robredo, espesyal para kay dating VP Lenny. At komedyanteng si John Fair dumalo sa maling wedding ceremony matapos malito sa petsa ng kasal ng aktor na si Micoy Morales. Iba't ibang mga nagba-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show na kahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, siguradong ang ilan sa atin may hashtag hangover pa, hindi lang sa usapang alak, kundi maging sa pagkain dahil sa nagdaang holiday season. And speaking of food, Chibog. Ilang pagkaing Pinoy kasi ang pasok sa 2025 100 Best Dishes in the World ng International Food Database na Taste Atlas. Kung ano mga ipinagmamalaki nating pagkain na kabilang sa listahan sa report ni Angelica Cosme. Namang napatunayan na pang world class ang sarap ng pagkaing Pinoy. Yan ay matapos mapabilang sa 100 Best Dishes in the World para sa taong 2025 ang chicken inasal at sinigang na baboy. Ang inasal na manok, top 40 sa listahan at nakakuha ng 4.39 rating. Ang paboritong inihaw ng marami, nagmula sa Western Visayas, partikular na sa Bacolod, best paired with Java rice. Sabay sausaw sa toyong may kalamansi at sili, sob na sob talaga ang tanghalian. Di rin papahuli ang pinagmamalaki nating sinigang na baboy na nasa ika-52 pwesto with 4.37 rating. Bukod sa pork, ilan pa nga sa mga klase ng sinigang na talagang mapapamukasin ka sa sarap ay hipon, baka at bangus. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin, ano pa sa palagay mo ang pagkain Pinoy na dapat magpasok sa listahan? Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na kwento, tiyak marami na sa inyo ang gumawa ng pinaniniwalaang eating 12 grapes under the table noong pagsalubong sa bagong taon sa pag-asang matagpuan nyo na ang inyong the one. Pero sa lahat ng naging entries, tila hashtag epic fail ata ang nangyari sa dalagang ito nang biglang sumali ang kanyang lola sa pagkain ng ubas sa ilalim ng mesa. Ang tanong ngayon ng taong bayan, counted pa kaya ang kanyang naging attempt sa naturang pamahiin? Ang nakatutuwang tagpo, panoorin sa report ni James Galangge. Kaway-kaway para sa mga gumawa ng 12 grapes under the table itong pagsalubong sa bagong taon. Nakakompleto nyo bang mga nakaing ubas? At sure na ba kung maharap na ninyo ang inyong the one this year? Yan ay dahil mukhang dehado kasi ang dalagang ito na nag-attempt na kumain ng ubas sa ilalim ng lamesa. Paano ba naman kasi tila may biglang nakashare sa kanya habang sinusubukan na naturang pamahiin? Walang iba kundi ang kanyang lola.
Sa video, makikitang ginaya at sinamahan pa ni Lola ang kanyang apo at ay kain din ng ubas, ngunit hindi lang yon. Dahil si Grandma, abay nakipagchismisan pa. Kaya naman tanong ng taong bayan, counted pa kaya ang naging attempt ng dalaga? Bagay na siya ring sinagot ng online world. Kung saan may pabirong hirit na ang plot twist daw this 2026 ay si Lola pa mismo ang magkaka-love life. Pero syempre, kung mayroong mga natuwa, abay mayroon din mga naantig sa naturang tagpo. Naanalay cute moments ng samahan pa mismo ni Lola ang kanyang apo. Samantala, naging tradisyon na ng ilan sa mga Pinoy ang pagkain ng ubas sa paniniwalang swerte ang maaaring maging hatid dito sa panibagong taon, gayong ang ubas ay isa sa mga paniniwalaang lucky circle fruits. Habang humakot na kaagad ang naturang video na mahigit 460,000 views at higit 43,000 heart reactions sa TikTok matapos lamang ang isang araw. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na kwento, Noche Buena, Stealer, yan ang peg ng isang fur dog na ito, kung saan tila inunahan pa ang kanyang amo na makain ang kanilang pang Noche Buena. Itong aso kasi na si Diamond, tinangay ang isang buong hilaw na manok na iluluto pa lamang sana para sa kanilang Noche Buena. Ang buong kwento panoorin sa report ni Rovic Manuel. Nitong bisperas ng Kapaskuhan, halos lahat ay naghahanda na ng kani-kanilang iluluto para sa Noche Buena. Ang ilan pa nga ay todo paghahanda na ilang araw pa lang bago ang bisperas para hindi maubusan ng stocks at pumila ng pagkahaba-haba sa mga grocery stores. Kaya naman tila gets ang ayaw pag-give up ng isang fur mom na ito sa isang hilaw na manok na tinangay ng kanilang aso. Agad na kinaaliwan online ang video na pinost ng uploader na si Arabella sa TikTok kung saan makikita ang kanilang aso na si Diamond na tangay at kagat-kagat ang isang buong manok na iluluto pa lang sana nila. Aniya, itong si Diamond nauna pa sa kanila na mag-Noche Buena. Kwento ng uploader, naghanda na sila sa mga oras na iyon para sa mga lulutuin. Hinugasan lang daw ng kanyang lola ang manok at iniwan saglit. Pero doon na nagkaroon ng chance ang tila abangers na si Diamond at tinalon sabay takbo ang manok. Trained naman daw itong si Diamond na isang Jack Russell dog. Hindi raw ito basta-basta nangaagaw ng pagkain at kailangan pa ng signal para ito ay kumain. Ayon kay Arabella, siguro daw ay talagang natakam sa manok itong si Diamond kung kaya hindi na nakatiis at inangay ito. Sa huli, nakuha naman ng manok at muling nilinis ng kanyang lola. Niluto pa rin daw nila ito para maging Noche Buena na talaga ni Diamond at ng iba pa nilang alagang aso. Maraming netizens naman ang naaliw sa tagpong ito. Anila, nang malaman na isang Jack Russell si Diamond, ay hindi na sila nagtaka. Marami rin ang nakarelate sa tila pagtangay ng pagkain ng kanilang fur babies. Sa ngayon, mayroon ng mahigit 600,000 views ang viral video niyan posted sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating susunod na kwento, tagumpay kung ituring ng mga lokal na residente ng Baguio ang pag-atras ng SM Prime Holdings sa kanilang redevelopment proposal para sa public market ng lungsod. Ito ay matapos itong humarap sa kritisismo at kaliwat ka ng protesta at pagtutol. Ang mga residente nagdiwang sa pamamagitan ng tradisyonal na sayaw. Panoorin ang report ni Rose Babiera. Sama-samang nagdiwang ang mga residente ng Baguio sa pangunguna ng mga tindero-tindera ng Baguio Public Market makaraang bawiin ng SM Prime Holdings Incorporated ang kanilang planong redevelopment sa naturang pamilihan. Sa isang post mula sa Facebook page ng Baguio City Public Information Office, inanunsyo ng opisina na formal nang umatras ang SM Prime Holdings at binawi ang kanilang redevelopment proposal sa pamamagitan ng isang sulat na ipinadala sa opisina ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ayon sa liha, may mga bagay na dapat pang talakayin at dapat pagkasunduan ng pamahalaan, mga Baguio City Public Market vendors at mga stakeholder bago simulan ang proyekto. Matatanda ang humarap sa kritisismo ang hinihaing plano ng korporasyon para umano'y mas mapaganda ang palengke sa lungsod na nagluwal ng kaliwat kanang protesta mula sa mga tindero at lokal na residente ng Baguio. Yes to redevelopment, no to modification. Ito ang panawagan ng mga residente na idiniin na hindi sila tutol sa redevelopment, bagkus sa nagkokontrol ng proyekto, na dati na silang binigo at pinabayaan ang kanilang mga hanap buhay at lalo na ang kanilang kultura.
sa loob ng 120-day na palugit sa lokal na pamahalaan para isapin na lang bidding process at kunin ang saloobin ng mga residente at iba pang stakeholders. Ay sinabayan naman ito ng pagtitipon ng mga lokal sa Malcolm Square, pagkilos sa iba't ibang bahagi ng lungsod at pagsasagawa ng mga noise barrage sa mismong palengke para iparating ang kanilang hinaing na huwag itong ituloy. Magtatapos dapat ang bidding process sa ika-12 ng Enero pero maagang sinalubong ng magandang balita ang bagong taon ng mga taga-Baguio. Sa anunsyong umatras na nga ang SM Prime Holdings, isang linggo pa ang nalalabi sa naturang deadline. Kaya ang mga residente, agad na ipinagdiwang ang tagumpay ng kanilang kolektibo at organisadong pagkilos at hangaring ipreserba ang kultura ng mga lokal sa pamamagitan ng isang sayaw. Sa iba't ibang bahagi ng palengke, nagsisayawan ng kanilang tradisyonal na sayaw o community dance ang mga lokal na residente. Ang hiling ng mga grupo, tanggapin na ng City Council ang withdrawal na ito. Patuloy naman ang mga residente sa pagiging maingat, nagbabantay sa mga plano na maaaring ihain kapalit ng naudlot na planong nabanggit. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang kwento, New Year, New Me. Sa pagsisimula ng panibagong taon, hindi mawawala sa New Year's resolution ang ika nga nila'y Balik Alindog program. Pero sa halip na suportahan, isang coach pa mismo umano ang namahiya sa isang baguhan sa gym. Dahilan para sibakin ito bilang ambassador ng isang local supplement brand. Ang mga sumunod na nangyari balikan sa report na ito. Sinibak bilang ambassador ng local supplement brand na Athlete Nutrition ang isang fitness coach na di umano'y namahiya ng isang baguhan sa gym. Sa kanilang official statement, nanindigan ng Athlete sa kanilang kampanya para sa isang inklusibo at mapagkalingang fitness community na handang sumuporta, lalo na sa mga baguhan. Ang naging kilos ng kanilang ex-ambassador na kinilala bilang si Harold Goma ay malinaw na hindi raw tugma sa values na pinangahawakan at safe space na itinataguyod ng kanilang brand. Kaugnay ito ng viral post ng fitness coach kung saan tila pinaringgan nito ang kanyang nakasabay sa gym na halatang nagsisimula pa lang magbuhat. Wala na nga raw ka-muscle-muscle ang binata. Pang-advance pa ang paraan ng paggawa nito ng shoulder exercise. Agad namang pinuna ng publiko ang naging attitude ni Harold na sa halip na tumulong o itama ang form ng binata, ay ipinagkalat pa ito sa social media. Isa raw ito sa mga dahilan kung bakit marami ang natatakot na pumasok sa gym. Paalala pa ng isang netizen, kailangan tandaan ng mga influencer na pinangahawakan dapat nila ang values ng brand na kanilang nire-representa. Samantala, naglabas din ng pahayag ang fitness coach at inamin ang kanyang pagkakamali. Nangako rin ito na mas pagbubutihin pa ang pagiging isang coach. Una rito, nilinaw nito na hindi niya intensyon na pahiyain ang binata o sinumang baguhan sa gym. Aniya, gusto lang niya na magsimula muna ito sa basics at napatunayang epektibo na. Posibleng hindi lang daw niya ito naipahayag na maayos, kaya raw siya ay na-misinterpret. Dahilan para burahin niya ang viral post. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na kwento, sa ating kultura, may pahiwatig na ang mga gamo-gamo na dumadalaw sa ating tahanan ay ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw na. Paraan daw ito upang bisitahin ang kanilang mga naiwang pamilya o kumustahin ang kanilang kalagayan. Kaya naman mas naging espesyal para kay dating Vice President Leni Robredo ang kasal ng kanyang anak na si Aika, kung saan makikitang isang gamo-gamo na isinisimbolo daw ng kanyang yumaong asawa. Ang detalye sa report ni Dustin Bayog. Ikinasal na ang panganay na anak ng dating Vice President at ngayon ay Naga City Mayor Leni Robredo na si Aika Robredo. Naganap ang kasalan ng kanyang asawa sa Calamba, Laguna na dinuluan ng mga malalapit na pamilya at kaibigan. Ang kanyang wedding gown ay likha mula sa ilang parte ng Barong Tagalog ng kanyang ama na si Jessie Robredo na matatandang nasawi sa plane crash noong 2012. Bagaman nasawi, naniniwala naman si Mayor Leni na present ang kanyang asawa sa kasal ng kanilang panganay. Sa Facebook post ay binahagi ni Mayor Leni, makikita isang gamo-gamo na pinaniwalang ito ang kanyang asawa na si Jessie.
Sa kanyang caption, sinabi nito na sa kabila na pag-iwan sa kanila ng kanyang asawa 13 years ago, ay lagi ito nagpapakita sa mahalagang okasyon ng kanilang buhay bilang isang gamo-gamo. Halimbawa nito mga kaarawan, anibersaryo, family events at iba pa. Solely ayon kay Mayor Lenny ay tinapos ang gamo-gamo kasal mula umpisa hanggang sa dulo. Samantala marami namang netizens ang nantig sa post ni Mayor Lenny Robredo na nagpaabot na rin ng pagbati para sa buong pamilya. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. At sa mundo naman ng mga sikat, karamihan sa atin ay pamilyar sa karakter na si Patrick sa sitcom series na Pepito Manaloto. Nakakaaliw at kuminsan ay mali-mali. Pero sino mag-aakala na ang aktor na gumanap bilang Patrick mararanasan din pala ang eksenang kadalasan ay sa nasabing programa lamang mapapanood. Ang komedyante kasing si John Fair dumalo sa maling wedding ceremony matapos malito sa petsa ng kasal ng kaibigang aktor na si Mikoy Morales. Ang mga nangyari sa report ni Mili Borja. Napunta sa maling wedding ceremony sa Makati ang komedyanteng si John Fair matapos malito sa petsa ng kasal ng aktor na si Mikoy Morales at ng kanyang non-showbiz partner na si Isa Garcia. Ibinahagi ni Morales sa kanyang Facebook page ang mensahe ni Fair na nagsasaad na naka-attend ito sa ibang seremonya sa Makati sa akalang ito na ang nakatakdang kasal ng aktor. Ayon kay Morales, inakala ni Fair na gaganapin ang kasal sa January 3, gayong ang nasabing petsa ay itinakda lamang bilang deadline ng RSVP o kumpirmasyon ng pagdalo. Ang aktwal na kasal ng aktor ay nakatakdang isagawa pa sa Marso. Sa kanyang post, nagpaabot ng paumanhin si Morales at birong nanawagan sa mga ikinasal noong hapon na iyon sa Don Bosco, Makati. Ayon pa sa aktor, dahil si Fair lamang ang nakabarong habang ang iba ay nagkasuit, pinagitna pa ito sa mga larawan at video ng seremonya. Wala umanong nakilalang bisita si Fair at nagtaka pa sa itsura ng groom na naging dahilan para tumawag ito sa kapwa-artista na si Charis Solomon upang ikwento ang nangyari. Sa kabila ng pagkakamali, nagpasalamat si Morales kay Fair sa pag-effort na dumalo kahit 2 buwan pa bago ang aktwal na kasal. Magugunit ang Pebrero ng nakaraang taon nang ma-engage si Morales at Garcia. Si Mikoy Morales ay kilala sa kanyang mga pagganap sa Pepito Manaloto, Bubble Gang, Marimar, Pulang Araw at Lolong. Kinilala rin siya bilang Best Actor sa 2023 Cinemalaya Film Festival para sa pelikulang Tether. Nakatakda rin siyang gumanap sa paparating na BL series na Got My Eyes on You kasama si Esteban Mara. Habang si Fair naman ay kilalang Filipino comedian at actor at kasalukuyang gumaganap bilang Patrick sa sitcom series na Pepito Manaloto. Ilang awards na rin ang natanggap nito kabilang ang Outstanding Supporting Actor in a Gag or Comedy Program sa Golden Screen TV Awards at Best Supporting Actor Award sa 27th PMPC Star Awards for Television. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan, gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo makatulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.